Okay, serious talk and real talk at the same time. Ang dami po ngayong Kristiyano, kung makikita mo mga post nila, whether sa FB, Twitter, and all of that, all social media platforms, ang ipinagmamalaki po nila, hindi naman po sa observation ko lang po at obserbasyon din po ito ng ibang Kristiyano sa kapwa natin mga Kristiyano, mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Ang napapansin ko po ako personally po, ang ipinagmamalaki po nila yung denomination nila. Very proud sa pastor nila, as if yung pastor nila ang mas nababanggit na kaysa kay Jesus. Which is, hindi po dapat natin yon papayagan na parang magsasawalang kibo na lang po tayo na hindi natin yan papansinin, no? Dahil bilang mga mananampalataya, isang pangalan lang dapat ang isinisigaw natin, Jesus. Si Jesus, siya po ang namatay para sa atin. Siya ang dahilan bakit po tayo papunta ng langit. Siya po ang dahilan bakit may eternal life po tayo. Yan po ang wag na wag nating kalilimutan. At ang problema sa institutional churches ay nagkakaroon sila ng sariling identity doon sa kanilang institutional church or denomination rather than of Christ Himself who died for them, who died for us, redeemed us and gave us eternal life and eternal security at the same time. Kaya mahirap talaga na miyembro ka ng isang organization na ang itinataas ay ang mismong pastor nila o yung kanilang grupo mismo. Mahirap po yan. Dahil kung lahat ng mga mananampalataya ay magkakaisa lamang, alam natin ang pag-ibig ng Diyos na ipinamalas at ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang anak, si Lord Jesus Christ. Lahat ng Kristiyano, we will all walk in harmony. Hindi po ganyan. Kaya ngayon, ang mga Baptist, mga Pentecostal, ang mga Protestants, lahat naman tayo magkakapatid kay Jesus. Pero tignan po ninyo, sasabihin ng isa, ako Baptist ako. Sasabihin naman ng isa, ay ako ganito ako. Uy, ako ganun ako. Ako Lutheran ako. Di ba? Pero hindi po natin napapansin, lahat po tayo magkakapatid sa Panginoong Hesukristo. Because lahat po tayo mahal niya. Tinubos niya tayo. Mga anak po niya tayo. Tayo ang apple of the eye ni Jesus. Okay. Kung tatanungin niyo ako ay Kristiyano, I belong to Jesus alone. Saan ako nag-church? Mali ang tanong mo, kapatid. Tatanungin ako, saan ka nag-church? Mali ang tanong mo, sasabihin ko. Ako ang church. Kaya kahit saan ako pumunta, nandoon ang church. Hindi po ba? Technically, dapat marunong po tayo. Kasi ayan ang nakalagay sa Bible. We are bought at a price, sabi ng Bible. Do not be a slave of men. Ayan po ang maliwanag sa Biblia. Bakit gusto natin paalipin sa kapwa-tao natin? Diba? Ito po yung mga tinatawag na mga parang may mga group accountabilities. Kailangan doon magre-report ka sa pastor mo. No! We have the Holy Spirit. Sinabi ni Jesus yan. Ang Holy Spirit ang siyang sa ating maglilid. At wala pong specific day or date para doon magsamba. Kung meron 2 o 3 nagka-gather sa kanyang pangalan, nandun siya. Hindi po ba? Ako naniniwala po ko habang nakikinig po tayo dito, marami po tayo nakikinig ng vlog na ito, nandun si Jesus sa kalagitnaan natin. High-tech na po ngayon. Naniniwala ako ng panahon ni Jesus, pag meron na pong internet at YouTube, gagamitin po niya ito. Malamang ang Panginoon, meron din siyang gadget. Di po ba? Kung nabuhay siya, kung yung panahon niya meron ng ganito. Ganun po yan. Do not limit the work of the Lord dahil lang sa institutional church na kinabibilangan mo. Malungkot kasi pinagmamalaki yung pastor niya, pangalan ng
pastor nila. Ang pastor po, alam po ninyo, ang pastor, hindi po siya title. Ang pastor po ay gawain. Gawaing napakamarangal. Sapagkat ang pastor, ito po yung tayo pong lahat, nagtitinginan tayo sa bawat isa. Kaya lahat ng Kristiyano technically ay pastor. We are all pastors. Pastoring each other. Ayan ang nakalagay po sa Bible. So, malalim na pag-aaral po yan. Pero ito lang po ang napansin ko. Let us lift the name above every name, the Lord of Jesus Christ. Ilip natin yung name niya. Yan ang pangalan na dapat ipinagmamalaki natin. Itinataas natin. Hindi yung pangalan ng kung sino mong pastor na yan o ng inyong organization or institutional church. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Tandaan po ninyo, kailanman hindi nagbabago ang pagmamahal ni Jesus sa bawat isa sa atin. Lahat tayo mahal niya at ang kanya pong iginigiit, ang kanya pong isinisigaw na dapat natin gawin ay magmahalan tayo bilang magkakapatid kay Jesus. Huwag tayong gumawa ng dividing wall. At ang gumagawa ng dividing wall, as I understand, sa mga nangyayari ngayon, ay ang mga institutional churches na yan. Okay? Sapagkat gumawa sila ng tradisyon. That's tradition. That's religion. That's not relationship. That's not freedom. Our own real freedom is the Lord Jesus Christ. Read Galatians chapter 5 verse 1. Maliwanag po doon. Huwag na tayong paalipin muli. Pinalaya niya na tayo. Thank you, and Jesus truly loves us all.